Lola, ayos lang po ba kayo? Gusto po ba ninyong dalhin ko kayo sa ospital? Ayos lang. Tako silang tulong kang ako. Buti na lang mabe ang puso mo din. Dalaga. Salamat. Wala yun. Salamat. Sino ang nagsabing wala akong nagustuhan? Ito na ang gusto ko. Ano ang gagawin ninyo? Huwag kang matakot, dalaga. Umalis kayo. Dalaga. Mas maganda sa malapitan, kung sakaling maarkila at markila, ay maging manugang ko, hindi ba't dalawang biyaya sa isang hakbang, at empleyado pa ng Shell Corporation. Talagang biyaya ng langit ang pagkakataon. Dalaga, ganito, sa panahon ng bagong taon. Vida kabia. Maging manugang ko ng kalahating buwan, bibigyan kita ng 50,000. Kapag may 50,000 ito, mas magiging maayos ang buhay namin ni Xiaobao. Dalaga, ano ang naisip mo? Hindi kaya ikaw ay may asawa na? Hindi, wala akong asawa, wala rin akong boyfriend. Ayos, maganda, yan. Pero, mayroon akong 5 taong gulang na anak na lalaki. Sa bagong taon, kailangan kong isama siya. Ha? Mas maganda pia yan. Ha? Sa pagsalubong ng bagong taon, isama mo ang apo ko. Hindi, ang anak mo rin. Ito ang tawag, rent one, get one free. Hindi ba't kumita rin naman ako? Sa pagsalubong ng bagong taon na ito, hindi lang ako nagkaroon ng magandang manugang, kundi may dagdag pang adorable na apo. Siguradong, manginginggit sa mga matatandang babaeng yon. Pero, Sa bagay na ito, kailangan ko pa ring hingin ang opinyon ng anak ko. Uwi siya ngayon. Baka gusto mong magkita tayo bukas. Matigas ang ulo ng batang yon, pero gwapo naman. Siguradong, mabibighani niya ang manugang ko. Ano sa tingin mo? Okay. CJ, Bakit siya nag-log out? Boss Xiao, yung truck, bakit? Nasa likod na? tignan natin sa ibaba. Daddy, Xiaobao, Nikita Nakita. Boss Chiao, anong nangyayari? Bakit ngayon, isa't isa? Sinasabing anak mo? Ang laki ng ani. Isang anak lang ang daddy. At yun SI Xiaobao. Boss Chiao, hindi mo masasabi. Kamu ka Montag Ngazia. Ilang taon ka na? 5 taon na sexy Xiaobao ngayon. 5 taon? Sakto nga sa panahon. Paano mo ako nakita? Sa pagtaya ng kapalaran na hanap ni Xiaobao. Pagkaya ng kapalaran. Oo, hindi lang yan kayong itaya SI Xiaobao. Kaya rin niyang itaya na ikaw, daddy, ay. Ipinanganak noong Pebrero 7, 1900 at 7 gabi. At sa alas 11, ang stocks ng kumpanya mo, daddy, tataas ng 1.3%. Grabe, Boss Xiao. Umano nga ng 1.3%. Tama lahat ng sinabi niya. Baka naman. Daddy, si Xiaobao talaga ang anak mo? Menawala ka kay Xiaobao? Sino naman ang mommy mo? Mommy KO? Naku, uwi na si mommy ng tanghali. Kung malaman niyang wala ako, mag-alala siya. Daddy, may gagawin SI Xiaobao na yan. Balik na lang ako para makipaglaro. Ang bilis tumakbo ng batang to. Parang si Bolt. Hoy, anak, sabihin ko sa'yo ngayong araw. Nagrenta ako para sa'yo ng napakagandang girlfriend. Kailangan mong makipagkita. Ano? Gusto mo bang mag-isa na naman sa bagong taon? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Sasabihin ko sa'yo, napakaganda ng babae. Kailangan mong makipagkita, kung hindi, ikaw. Huwag mo na akong tawaging nanay. Nay, Nakaayos na lahat, bukas alas 10 ng umaga. Ipapadala ko sa'yo ang address, dapat kang pumunta. Dapat kang pumunta, kung hindi, maghintay ka. Nga pala, empleyado siya ng kumpanya ninyo. Napakaganda niya. sa aming kumpanya. Sig na, hindi na kita istorbohin. Siya, yon. Magandang araw, Boss Xiao.
Bakit bigla kong naalala ang gabing yon? Boss Xiao. Narinig mo ba? Opo, Nay. Pamilyar ang boses ni Boss Xiao. Xiao Bao, huwag kang magsasalita ng basta-basta. Opo, Mommy, makikinig si Xiaobao SAO. Mabait si Xiao Bao. Makikipagkita pala si Mommy sa ibang lalaki. Tingnan natin kung sino. Si Daday pala ang makikipagkita ni Mommy. Talagang tadhana, hindi mapipigilan. Xiao Bao, ano ang binubulong mo? Wala po, Mommy, halika na tayo. Huwag nating patagalin ang tiyuhin. Dito siguro ang sinasabi ni Tita Xiao. Daddy, ito si Mommy KO. Mommy, Daddy. Xiao Boss Xiao. kaya. Siya ang babaeng yon 5 taon na ang nakalilipas. Yan, nakita mo na ba ang tao? Anak ni Tita Xiao. Siya pala ang presidente ng kumpanya, si Boss Xiao. Ikaw ang babaeng sinasabi ni nanay. Daddy, Xiao Bao, huwag kang tatawag ng basta. Iyan pinadala ang bata para lumapit sa akin, ikaw naman kay nanay. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para magustuhan ka ni nanay. Pero, hindi ko kailangan ng girlfriend, kaya humanap ka na lang ng. Gawin na lang natin ang ibang bagay. hindi pwedeng hayaan lang nating umalis si Daday. Xiao Boss Xiao. Talaga, sa mga mahalagang sandali. Kailangan pa rin talaga si Xiaobao. Boss Xiao, ikaw. Ano nangyari kanina? Parang hindi ko kontrolado ang katawan ko. Boss Xiao, meron ng balita. Gusto lang yung 5 taon na nakalabas. Sige, papunta na ako. Nagkamali kaya ako ng tingin kanina? Mommy, anoing nangyari sa'yo? Okay lang si Mommy. Mommy, hindi mo ba gusto si Daddy? Xiao Bao. Boss Xiao, hindi yan daddy mo. Huwag mo nang tawaging daddy sa susunod. Hindi. Siya talaga ang daddy ko. Xiao Bao, sorry talaga sa'yo, anak. Kasalanan ko lahat ito. Kaya kulang sa pagmamahal ng tatay si Xiao Bao. Sabi mo, may balita na yung babaeng 5 taon na ang nakalilipas. Opo, Boss Xiao. Noong nakaraang araw, Pasensya na, Boss Xiao. Lilinisin ka, upo agad. Okay lang. Mag-ingat ka. sa susunod, mag-ingat ka. Boss Xiao, yung singsing mo. Bakit parehong-pareho sa nawala ko? Ano nung sinabi mo? Meron kang parehong singsing. Pamana ng pamilya Xiao to. Paano mo nagkaroon ng ganyan? Pamana ng pamilya. Napakahalaga nito. 5 taon na rin kasi ang nakalipas. Baka nagkamali lang ako. Pasensya na, Boss Xiao. Baka mali lang ang pagkakita ko. Pasensya na. Tuloy mo lang. 2 araw na ang nakalipas. Noong nagre-check kami sa Hotel Haoyu, nakakita kami ng guest list. Yung kwartong pinasukan mo noong 5 taon. Nakapangalan kay Sutsi. Oo, tama. Nawala na lahat ng CCTV noon, pero Kumuha sila ng mas lumang footage. Zizu Elf, pumasok talaga siya sa kwartong yon. Sabi dito, 2 anak na babae ang pamilya Su. Pero bakit wala yung impormasyon ng isa? May nakatatandang anak na babae ang pamilya Su noon. sumuyan ang pangalan.
Si Sumuyan yon. Pero wala akong nakitang records. Pero may isang litrato sa ilalim. Boss Xiao, itong singsing mo. Bakit eksaktong katulad ng nawala sa kinto? Baka si Sumuyan yung babae. 5 taon na ang nakalipas. Nga, yung panganay na anak ng pamilyang Su. Parang namatay na yun ilang taon na ang nakalipas. Namatay. Baka pareho lang ng pangalan. Boss Xiao. Ano pong sinasabi ninyo? Wala. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa bahay ng mga Su. Nako. Sabihin mo, halos magkamukha kami ni Sumuyan. Pati yung taling ng balat, pareho. Bakit naman? Mas magaling sa akin si Sumuyan sa lahat ng bagay. Patit si tatay, mas gusto siya. Huwag kang mag-alala, Tsitsi, 5 taon na yon. Hindi pa nagigising yung matandang yun. At patay na yung babaeng si Sumuyan. Ngayon, sa atin na ang pamilyang Su, di ba? Ano man ang gusto mo, makukuha mo. Mula nang mamatay, yung babaeng si Sumuyan. Palagi ko siyang napapanaginipan gabi-gabi. Ayaw talaga mawala. Ginang binibini si Xiao. Anong ksiyaw-ksiyaw? Sabihin mo na. Dinala ni Boss Xiao ang mga tao sa bahay ng mga Su. Ano? Dinala ni Boss Xiao ang mga tao sa bahay ng mga Su. Boss Xiao, hindi namin alam na darating kayo ngayon. Ano pong mahalagang dahilan ng pagdating ninyo? 5 taon na ang nakalipas, nilason ako. Ikaw ang nagligtas sa akin. Nangako akong tutumbasan kita. Sabihin mo, ano ang gusto mo? 5 taon na ang nakalipas. Baka si Sumuyan? Suwerte talaga ng babaeng to. Boss Xiao, kahit anong hilingin ko, matutupad mo, di ba? Basta nasa kakayahan ko, tutuparin ko. Kung gusto kong maging asawa mo, pwede ba? Sige, papayag ako. Pero yung iba, huwag mo nang isipin. Na pala. May nabalitaan akong panganay na anak ang pamilyang Su, ang pangalan ay Sumuyan. Tama ba? Pero matagal nang patay yung et ko. Mukhang sobra lang talaga ang iniisip ko. FF, talaga bang ikaw at si Boss Xiao? Naku, hindi ako. Si Sumuyan. Nagkamali si Boss Xiao ng pagkakilala. Ano? Pero, patay na si Sumuyan. Walang makakaalam ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw, ang kaarawan ng Ginang Xiao. Kailangan mo lang pasamahan itong pabango kay Boss Xiao. Siguradong mababaliw siya sa'yo. Kapag tapos na ang nangyari, hindi kanya maaring tanggihan. Boss Xiao, kahit anong gusto ka ibibigay montag naman di IBA? Teka, Gusto kong maging asawa mo, pwede ba? Bakit itong singsing mo kapareho? Nung nawala sa akin, Kakaiba. Bakit bigla ko naalala ang babaeng yon? Heran, pumunta at imbestigahan ang pamilya Su. Boss Xiao, hindi po ba kayo nagdududa na si Miss Su ay hindi yung babae, 5 taon na ang nakakaraan? Tama nga pala. Ilipat mo pa si Sumuyan sa tabi ko. Sumuyan? Boss Xiao. Hindi po ba kayo? Tumahimik ka. Uy Boss Xiao, huling sabi ka ulang po. Nagpaalam po si Sumuyan ngayong umaga. Master, bakit ayaw maniwala ni Daddy na ako ang anak niya? Kinalkula kayo na payan ay Xiaobao. Hindi naman nagkakamali ang hula ko sa horoscope. Hahaha, bata ka pa. Nabaliw ka na ba sa pagsasanay dito sa mundo ng mga tao? Para patunayan na magkadugo, hindi kailangan ng horoscope, kundi Ano yung? DNA test. Oo na. Bakit nakalimutan yon ni Xiaobao?
Kailangan natin makuha agad ang buhok ni Dade para magpa-DNA test. Kailangan natin maghanap ng paraan para sa DNA test. Boss Xiao, ipinasuri ko na kanina. Noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan, hindi lang. Si Miss Sutsi ang pumunta, kasama niya rin. Ang panganay na babae ng pamilya Su, si Sumuyan. At bukod pa doon, patay na rin siya simula 5 taon na ang nakakaraan. 5 taon na ang nakakaraan. Ano? Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Opo. Inay, Ginabayan ako ni Yanyan buong gabi, katatapos lang siyang matulog. Inay, bakit hindi mo sinabi agad na may sakit ka? Munting sakit lang. Ikaw naman sobrang busi, hindi ako manggugulo sa iyo. Kung sinabi ko sa iyo, hindi magkakaroon ng pagkakataong magkita kayo dito ngayon, di ba? Takpan ng kumot si Yanyan, baka siya siponin. Boss. Boss Xiao. Sumuyan, hindi ba't nagpahinga ka dahil may sakit? Ako. Sa totoo lang, hindi pa ako ganap na gumagaling. Boss Xiao, wag mo sanang bawasan ang sahod ko. Sige na. Ako ang nag-utos sa butler na tawagin si Yanyan. Yanyan, huwag kang matako. Kung babawasan niya ng 100, bibigyan kita ng 10,000. Kung 1,000 ang bawas, bibigyan kita ng 100,000. Hindi na po, tita. Wala pa akong 10,000 sahod. Ano? Akala mo ba kulang ang binibigay sa'yo ng Xiao? Hindi po, hindi. Wala po akong ganoong iniisip. Tita Xiao, Boss Xiao. He, may gagawin pa ako. Mauna na po ako. Yanyan, ingat ka. Huwag mo nang tingnan, umalis na siya. Ako hindi ko siya tinitingnan. Nga pala, manahanap ko na ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas. Bilang pasasalamat, pakakasalan ko siya. Ano? Pakakasalan? Si Suksi ang bunso ng pamilyang Su. Sa iyong birthday party. Dadalhin ko siya para makilala ka. Sige na, ma. Kung wala nang ibang bagay, mauna na ako. Pakakasalan? Para magpasalamat, wala na bang ibang paraan kundi pakasalan? Hindi pwede ang babaeng bigla na lang lumitaw. Ang magiging manugang ko ay si Yanyan lamang. Oy, Kontakin mo agad ang pinakamahusay na stylist sa buong mundo. Sa araw ng party, gusto kong maging sentro ng atensyon si Yanyan. Gagawin ko siyang sentro ng atensyon sa buong pagtitipon. Para ang lahat ng mga halimaw at demonyo ay umurong. Huwag mo akong makita, huwag mo akong makita. Kakaiba. Kanina parang nakita ko ang maliit na yon. Kinalabitan S.I. Xiaobao. Kanina muntik na akong mahuli ni Dade. Hay, sa susunod na lang ulit. Naku, dahil sa nervyos, mali ang nabanggit kong spell. aray. Ano ang nangyayari? Bakit bigla akong hindi makapagsalita at hindi makagalaw? Sa huli, makikilala ko rin naman si Lola. Kaninong bata ito? Bakit kamukhang-kamukha ni Chengyan noong bata siya? Lola, huwag kang matakot. Hinahanap ko ang daddy ko. Ikaf? Hinahanap ang daddy mo. Ang daddy ko ay Sai Xiao Kengyan. Ano?
Hindi ba't kakakuha lang niya ng nobya? Pianobie, ti peti bata naisama? Xiaobao, kein KNG Siopao. Gava, tu mismo NG Lola Montag. Salamat, Lola. Ang bait Montag talaga, Xiaobao. Sabihin mo sa lola, sino nanay mo? Ang nanay ko, si Sumuyan. Anak ka ni Yan? Hindi kaya. Madam, Si Xiaobao, kapareho talaga ni Boss Xiao nung bata pa. magkamuka. Baka talagang anak ni Boss Chiao. Ma, pasok na ako sa trabaho. Cheng Yan, kumain ka muna ng almusal. Hindi na, ma. Hi, Daddy. Anong ginagawa mo dito? Hinanap ka and I Xiaobao, Daddy. Ano? Nasa'yo si Xiaobao. Xiaobao. Mommy. Xiaobao, bakit ka napunta rito? May ako sa paalala. Pasensya na, Mommy. Molly S.I. Xiaobao. Pasensya na, Boss Xiao. Hindi ko inakala si Xiaobao. Gagapang pala sa gabi para lumabas. Kasalan kayo pa, S.I. Xiaobao. Miss na Miss Ko Lang PSI Daddy. Kung talagang mahal mo si Xiaobao, sabihin mo na kung sino talaga ang tatay niya. Tang ina, parang alam na alam Montag a. Akala ng iba, ikaw ang nagluwal. Ma, Yan, huwag mo siyang pakinggan. Ako. Sana araw-araw na lang pumunta si Xiaobao. Gusto rin ni Xiaobao na araw-araw kayong makita. Ang tamis ng dila mo, Xiaobao. Tita Xiao, Boss Xiao. Pasensya na sa abala. Kung wala ng iba, uwi na muna kami ni Xiaobao. teka. Kahit pumasok ka ngayon, late ka na rin. Hintayin mo, papahatid kita kay Heran. Sa wakas, nag-isip na rin. Ah, si Jay. Tara na. Paalam, Tita Xiao. Palam, Lola. Palam. Si Boss Xiao. Kahapon lang sinabing ililipat si Sumuyan dito. Gabi-gabi na magkasama, ang bilis naman. Hindi, wala kaming relasyon ni Boss Xiao. Ha? Noong nakaraan, sinabi mong gusto mong mag-abroad sa business trip. Oo, pumayak ka naman, Boss Xiao. Ipapadala ka sa ibang bansa para magmina. Ha? Boss Xiao. Mabubuhay pa kaya ako pagbalik? Ako na lang sa harap, kayo sa likod. Tatay, nanay, huwag na kayong magtalo. Kung hindi kayo makapagdesisyon, sumama na lang kayo sa likod kasama ni Xiaobao. Okay lang, lahat tayo sa likod na lang. Tito Heron, Bilizan Nathan. Siege. Pasensya na, Boss Xiao. Hindi ko inakala. Si Xiaobao ay lalabas ng bahay para hanapin ka. Okay lang. Tatay, gusto ni Xiaobao sa tabi ng bintana. Pwede bang magpalit tayo ng pwesto? Xiaobao. CJ, ganito na naman ang pakiramdam. Teka, noong 5 taon na ang nakalipas, pumunta ka ba sa Hauyu? Ako. Hoy, Boss Xiao, bakit mo na itanong yan? Baka siya nga ang lalaki noong 5 taon na ang nakalipas. Nasaan ang mga gamit sa workstation mo? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, inilipat na ang posisyon mo. Sa sekretariado na. Pumunta ka roon mamaya para mag-report. Bakit? Ano PA bang dahilan? Siyempre, may gusto makita ka palagi. Heran, mukhang ayaw mo na talagang magtrabaho. Ayaw mo yan, naniniwala ako sa iyo. Talagang naniniwala. Heran, Ayan na, ayan na. Xiaobao, mamaya. Pumunta ka muna sa conference room at maghintay kay nanay. Pagkatapos ng trabaho ko. Sasamahan kita pa uwi, okay? Sumuyan, nakita ko. Ito ang inilagay ni Boss Chow sa mesa mo. Sabihin mo, anong koneksyon nyo?
Anong koneksyon nga naman ang pwede naming magkaroon? Si Boss Chiao ay may kasintahang ikakasal na. Anong koneksyon ang pwede niyang magkaroon sa babaeng iyon? Kasintahang ikakasal. Siyempre naman, ang kasintahang ikakasal ni Boss Chiao ay Miss Sue. Ang kasintahang ikakasal ng boss natin na si Chiao ay si Miss Utsi. Paano kanya magugustuhan? Isang simpleng sekretaya lang naman. Kasintahang ikakasal niya. Ay si Suksi nga talaga. Sumuyan, hindi ka ba dapat patay na? Kilala niyo po pala si Miss Sue? Hindi lang ako buhay, buhay na buhay pa ako. Nabigo ka ba? Ikaf ang sekretaya ni Xiao Chengyan. Akala ko ba, nakalabas na ba ang aking tunay na pagkatao? Miss Sue, 3 araw pa lang itong babaeng dito. Siya ang special assistant ni Boss Chiao. Sino ba nakakaalam paano siya nakuha ang posisyon niya? Baka niya kiniligaw ang boss. Sumayin, Supervisor Chen, nakalimutan mo na ba ang sekretarya ng C? Mas mataas ang posisyon kaysa sa simpleng supervisor na katulad mo. Kung magpapatuloy kang lumabag sa hierarchy, hindi lang isang sampal. Ang mangyayari sa'yo. At saka, yung posisyon ng asawa ng Tsihi na sinasabi mo. Wala akong interes dyan. Pero ang mga utang na loob natin noon, isa-isahin ko itong babayaran sa inyo. Miss Sue, sobrang bastos na itong babaeng ito. Gusto mo ba hulihin natin siya dito para sa iyo? Hindi na kailangan. Mukhang si Sumuyan. Hindi pa nagpapakilala kay Boss Chiao. Boss Xiao, assistant he. Sue. Sumuyan. Bakit pa ang may kakaiba? Chengyan. Bakit ka pumunta dito? Dumito lang ako para hanapin ka. Chengyan. Sabi ko na sa'yo noon. Maliban sa posisyon ng asawa ng pamilya Xiao, wala ka nang pwede pang hilingin. Huwag ka nang umasa pa. Xiao Chengyan. Ikaf lang ang pwede maging akin. Saan galing itong batang ito? Sino nagpahintulot na gumala ka dito? Pasensya na po, Miss Sue. Ito ang anak ni Sumuyan. Kukunin ko na agad siya ngayon. Sandali. Sinong anak sabi mo ito? Sumuyan. Ang babaeng to, si Sumuyan. Nagkaroon pa ng anak kay Boss Chiao. Hindi pwede. Hindi dapat mabuhay ang batang to. Ikaw na muna ang bahala. Dadalhin ko ang bata sa kanyang ina. Ha? Hindi mo ba naiintindihan? Siege. Bata, isasama kita sa amusement park ng tita mo. Gusto Montag BA? Ilayo Montag ang batang to. Mas malayo, mas mabuti. Sana hindi na siya makabalik kailanman. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi mo na siya makikita ulit. Sabi nga ng master, ang sariling kasalanan, sariling kaparusahan. Naku, kailangan ko nang umuwi, baka mag-alala na si mama. Tumigil ka nga. Tigilan Montag. Yan o papaluin kita. Tara na. Bilisan natin. Boss Xiao. Ano yon? Boss Xiao, Ito ang hinihinging impormasyon tungkol kay Secretary Su. kakaiban ka, boss. Ang records ni Secretary, 5 taon na ang nakalilipas. Ay parang walang laman. Parang Siri. Bigla na lang sumulpot 5 taon na ang nakararaan. Biglang sumulpot 5 taon na ang nakalipas. Nagdududa ka rin ba, boss, na si Secretary Su ang hinahanap mo? Hinala lang. SA toto lang. May mas direktang paraan para mapatunayan yan. DNA test. Boss Xiao, nagbibiro lang po ako. Maganda ang sinabi mo. Kasi naman, Nagkaroon ka na rin ng utak.
Secretary Sue. Wala naman akong ibang bagay. Bukas, pumunta ka sa AR para i-update ang iyong impormasyon. Sige, salamat, Assistant He. Kamusta ka, Xiaobao? Uwi na muna ako. Assistant He, kinuha ba niya ang isang hibla ng aking buhok kanina? Ay, nagkaroon ng sense si Daday. Tapos na ang trabaho, Muyan. Sabay na tayong umuwi. CJ, Ma. Naku. 11. Ano ng nangyari sa iyo? Ma, nakita ka o si Sumayan gayon? Si Sumayan? Ang babaeng yon, buhay pa pala. Ma, hindi lang buhay. Siya. Nagkaroon pa siya ng anak kay Boss Chiao. Ano? Mabilis ang oras sa birthday party ni MRS Chiao sa mga susunod na araw. Kailangan mong makuha si Boss Chiao. Magandang araw, Miss Sue. Sino kayo? Kami ay ipinadala ni MRS Chiao para sunduin ka. Boss Xiao, ang resulta ng ENA test. Ipinadala na pa madaliin, dapat lumabas ang resulta ngayon. CJ, Kailangan kong mapanatili ang posisyon bilang yung mistress ng pamilya Chiao. Chengyan, alam ka o. Pinakasalan mo lang ako dahil sa utang na loob. Uminom ka lang ng basong ito. Mulan gayon. Magpapakabait na ako bilang yung mistress ng pamilya Chiao. Hindi na kita gagambalain. Chengyan, hindi montag ba? Ibibigay man lang ang konting respetong ito sa akin. hindi kailangan. Mama, Tama nga ang hinala ko, ang ganda-ganda mo. maganda rin si Mama para kay Xiaobao. Tita Xiao, happy birthday po sa inyo ngayon. Hindi ba ako masyadong nakaayos para dito? Baka nakakahigit pa ako sa inyo. Hindi mayabang, marunong kumilos, tama nga ang hinala ko sa iyo. Siyempre naman hindi. Nandito ako, huwag kang mag-alala. Walang maglalakas loob na magsismis sa likuran. Ma, Bakit ka pumunta sa party? at may kasama pang empleyado. Mrs. Xiao, Ako si Suksi, anak ng pamilya Su. Et ong fiancé ni Chengyan. Ma, si Suksi ito, sinabi ko sa'yo. hindi man lang nag-ayos sa ganyan mong hitsura. Akala ko ay empleyado ng Chiao Corporation. MRS Chiao, susunod na mag-ingat na ako sa pagpili ng damit. Chengyan, anong nangyayari sa iyo? May kakaiba kay Daddy. MRS Chiao, hindi maganda ang pakiramdam ni Chengyan. Isasama ko muna siya sa taas para magpahinga. Hoy, Xiaobao. Rex Xiao. Akyat ako para kunin si Xiaobao. Siege, tingnan Montag rin si Chengyan. Hindi ako mapalagay na iwan siya sa kamay ng babaeng iyon. CJ, Chengyan, masama ba ang pakiramdam mo? Halika, tulungan kita, mawawala din yan agad. Anong gagawin mo? Gusto ko lang gumaan ang pakiramdam mo. Halika. Chengyan. Ako ang nobya Montag, di iba dapat lang tu? Ikaw nga ang masamang babae. Ayan, babayaran MO2. Umalis ka. Chengyan. Ay, nakakapagod pala talaga ang pagguhit ng mga simbolo. Pagod na pagod sa Xiaobao. Mommy, Xiaobao, bakit ka nandito? buti na lang hindi ako nakita ni Mommy. Mommy, nakita ko na si Daday, pero parang masama ang pakiramdam niya. Puntahan mo siya sa loob.
Xiaobao. Meron na akong kapatid na babae mamayang gabi. Mga kasama, salamat sa pagdalo sa aking birthday party. Sana'y magsaya kayong lahat. Maligayang karawan, Mrs. Xiao. MRS Chow, naway magpatuloy ang iyong kabutihan sa paglipas ng panahon. Maligayang kaarawan, naway lagi kang pinagpapala at ngumingiti. Mabuti. Isang na painter na siya. Isang painting ng peony para kay MRS Chiao. Naway manatiling maganda tulad ng peony. Mrs. Xiao, may nabalitaan ako. Nadadalhin raw ni Boss Chow ang kanyang nobya, si MS Suzy, pero bakit hanggang ngayon? Wala PRen si Boss Xiao? Oo nga, wala si Boss Xiao. Wala rin si MS Suef. Maam, gusto niyo bang? Hanapin ko si Boss at si MS Suzy. Wala PRen si Yan, samahan Nakita. Sige. Parang may naririnig ako dito sa loob, di kaya? Nandito si Boss Chow sa kwartong ito. Ma'am, Naniniwala ako kay Changyan. Hindi siya basta-basta gumagawa ng kalokohan. Boss Xiao. Alam kong mahal Montag ako, Boss Xiao. Si Boss Xiao at si MS Su. Talagang tunay ang pagmamahalan. Nakakakahiya talaga. Malapit na ang bagong taon, kaya maaga akong bumabati. Sa inyong lahat ng manigong bagong taon. Ginang Chiao, kayo. Ginang Chiao, manigong bagong taon sa inyong lahat. Ginang Xiao. Ginang Chiao, pakinggan ninyo ako. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon. Paano nangyari ito? Kagabi, ako. Hindi. May ganitong nunal din si Suksi. Hindi nito mapapatunayang siya ang babae noong 5 taon na ang nakalipas. Boss Xiao, lumabas na ang resulta ng ENA test. On report. nailagay ko na sa opisina ninyo. Sumuyan, ikaw ba talaga? Ang babae noong 5 taon na ang nakalilipas. Kahit hindi ka. Bibigyan kita ng paliwanag. Ano ang gagawin natin? Napahiya ako ng husto. Si Ginang Chiao, tiyak na hindi papayag si Ginang Chiao. Na pumasok ako sa pamilya Chiao. Ang babeng si Sumuyan. Nagkaanak kay Boss Chiao. Kung malalaman yon ni Boss Chiao, di. Tapos na ako. Anak lang yan, bakit hindi tayo makakapagkaanak? Boss Chiao, sa palagay ko, dapat mong pakinggan ang iyong puso. Paano kung si Sekretarya Su, ang hinahanap mo? Pakinggan ang iyong puso. DNA test. Boss Xiao. Nagpadna test pala sa bata. Hoy, gusto kong pekehin mo ulit ang isang ENA test. Mas mabilis, mas mabuti. Anong ginagawa mo rito? Chengyan, ako. Ginalaw mo ang gamit ko. Wala naman, Chengyan. Kakapasok ko lang, pumasok ka na. Sige na. Sakto, may sasabihin din ako sa'yo. Pinag-isipan ko. Pwedeng ibigay sa'yo ang pera at kapangyarihan. Pero ang posisyon bilang ginang Xiao, may iba na akong napili. Huwag, Chengyan. Hindi mo pwedeng i-cancel ang engagement natin. Kung i-cancel mo, ano ang mangyayari sa anak natin?
Anong sinasabi mo? Anak? Oo. Noong 5 taon na ang nakalipas, buntis pala ako. Nanganak pa ng isang bata. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Suksi, sa palagay mo maniniwala ba ako sa'yo? Totoo yan, pero hindi maganda ang kalusugan ng bata noon. Kaya nasa ibang bansa siya, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Huwag kang mag-alala kung maglakas loob siyang. Piliin ang babaeng yon at iwan ka, sabihin mo sa akin. Babaliin ko ang mga binti niya. Ito, dalhin mo sa kanya. CJ, Sige na. Chengyan, anak talaga natin yun. Bukas, dadalhin kita para makita siya. Kung hindi ka naniniwala, may ENA test ako. Para patunayan. Boss Xiao, may anak na siya. Suksi, kung malalaman kong niloloko mo ako, hindi lang. Pagkansela ng kasal ang mangyayari. Chengyan, paano ko kayang lokohin ka? Nasa Pilipinas na siya, bukas dadalhin kita sa kanya. Chengyan, Kung wala nang ibang bagay, alis na muna ako. Bakit hindi ako masaya nang malaman kong may anak si Suksi? Sa halip, iritado pa ako. Pasok. Boss Chiao, ito ang mga dokumento mo. Boss Chiao, kung wala nang iba, alis na muna ako. magaling. Heran, imbestigahan mo nga. Kung kailan pumasok si Suksi sa opisina. Mommy, hindi biyay pupunta ka kay Daddy? Bakit ang bilis mong bumalik? Huwag mo nang tawaging daddy si Boss Xiao. Fake it, Mommy. Pero Daddy ko talaga siya. May fiance at anak na siya. Huwag na nating siyang guluhin. Anak? Pero sa palad ni Daddy. Isang lalaki at babae lang ang nakikita ko. Nasa tiyan mo pa ang kapatid mo. May naglalaro ng masama. Boss Chiao, kinuha ko ang CCTV sa hallway. Si MS Suzy, bago ka bumalik, nasa kwarto mo na siya ng 10 minuto. Boss Chiao, may isa pang bagay. Ano yon? Si Sek, Su, noong araw na yon, may dala siyang lunchbox. Parang maghahatid ng pagkain sa'yo, pero tumayo lang sandali, tapos iniwan na lang. Yun pala ang lunchbox noong araw na yon. Hanapin mo yon. Ha? Sabi ko, hanapin mo yung lunchbox na yon. Hanapin Montag. Baka itinapon na sa basura. Talagang pag nagmamahalan ang mga bida. Kaming mga NEC ang nagdurusa. Boss Xiao, sandali lang. Chengyan, dumating ka na. Liang, tawagin mo si Daddy. Daddy. Chengyan, ito ang ENA test mo at ni Liang. Si Liang, talagang anak mo siya. Pakisuyo, gawin mo rin ang DNA test para kay Suksi at sa bata. Bago lumabas ang resulta. Hayaan mo na silang sa Xiao family. Sige, Boss Xiao. Lanan. Gagawin naman. Bakit? Di pati si Xiao Bao pagawa. Masamang babae, talagang ikaw. Tingnan mo. Takbo, kabayo, takbo. Young Master, mabilis na, 2. Ten o ko. Halakarito. Depa. Sige. Akala ko di na matutuloy ang kasal, pero
Nanganak pala yung babae. Di ko alam kung dahil sa babae. Di ko rin gusto yung bata. Tang Xinghao A, Tang Xinghao A, Takbo, Kabeo, Takbo. Tang Xinghao A, Tang Xinghao A, Karin. Tang Xinghao A. Anong ginagawa mo? Lola, naglalaro lang si Liang Liang. Mga katulong lang sila, okay lang sumakay. Anong sinasabi mo? Respeto naman. Lola, Xiao Bao. Xiao Bao, mag-isa ka lang bea. Alam bea ni Yan Yan. sino ka? Bakit mo ako tinatawag na Lola? Ikaf. Lola, baka nalyalang kita sa kuya. Sasamahan ko si kuya, magpahinga ka na. Ang bait mo, Xiao Bao, Sage, samahan mo si kuya. Sabihin mo sa lola kung may kailangan. Sige. Ang gandang bata, bakit di apo ko? Sabihan mo, nandito ka ba para agawin si daddy, sabihan ay mama. Ako lang ang magmamana ng Xiao family. Hindi pa, Kuya Liang Liang. Nandito ako para makipaglaro sa iyo. Kaya biyak nandito ka dahil. Ako ang tagapagmana ng pamilya at Xiao, at gusto mong makisama sa akin? Kuya Liang Liang. Tara, magtago tagwan tayo. Tago tagwan? Sige. Ikaw ang magtago, ako ang hahanap. Kapag nahuli kita, sasakay ka sa akin parang kabayo. Sige. Sige. Tatlumpu, dalawamput siyam, dalawamput walo, dalawamput pito. Dalawamputi anim, dalawamputi lima. Gago, sasakay ka pa rin sa akin parang kabayo. Momay, pupunta ako kay Lola para maglaro. Huwag kang mag-alala sa akin. Nasa trabaho ka, naglalaro ka pa ng cellphone. Gusto mo na bang mamatay? Dali-dali, dalhin mo ang folder. Kay Boss Xiao. Pasok. Boss Xiao, ang mga dokumento ninyo. Ang nangyari noong gabing yon ako. Boss Xiao, dahil mayroon na kayong nobya at anak. Ang nangyari noong gabing iyon, kalimutan na lang natin, parang walang nangyari. Sandali. Ikaw nasugatan ang binti mo. Boss Xiao, ako na lang po. Huwag kang gagalaw. Bibigyan kita ng paliwanag tungkol sa nangyari noong gabi. Maniwala ka sa akin, okay? Boss Xiao. Office play? Ang wild naman ng laro ninyo. Boss Xiao, wala akong nakita. Tuloy lang, tuloy. Hindi kami. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kahit sinadya mo, okay lang. Boss Xiao, ano ba ang ibig sabihin niya? Boss Xiao, wala akong nakita. Kung susunod na hindi ka kakatok bago pumasok, ililipat kita bilang gwardiya. Dati sinabi ninyong diretso na lang pumasok kapag may kailangan. Bakit ngayon biglang kailangan ng kumatok? Talagang mahirap hulaan ang isip ng lalaki. Ano yon? Nga pala. Nandito na si MS Su, nasa labas. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ako. MS Su. Boss Xiao pasig pa kayo. Nandito rin pala SI Secretary Su. Lagi kong naririnig na ang sekretarya at ang boss ay may dalawang uri ng relasyon. Dati hindi ako naniniwala, pero ngayong nakita ko. Tutun ka. Ikaw, Kung para dito ka lang nagsasalita, pwede ka nang umalis. Cheng Yan. May auction sa mga susunod na araw, kailangan nating pumunta doon ng magkasama. Sige, nakuha ko na. Pwede ka nang umalis. Cheng Yan, ako. Miss Su. Dito po. Pakyos up. Samahan mo ako sa auction na gagawin sa 2 araw. ako, Boss Xiao, hindi yata bagay na ako ang sumama. Bilang aking sekretarya, sasama ka sa akin sa auction. Ano bang hindi bagay dito? At saka, para sa aking personal na dahilan, gusto ko talaga na sumama ka.
Bakit nandito rin itong munting halimaw? Kanina galang nakita ka Oziang. Ipinasok sa supot, pero Tiyahin, may kung ano ba sa mukha ni Xiao Bao? Hindi pwede, siguro na isip ka ulang yun. Bata lang siya. paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kapabilidad? Hindi masarap. Binibining anak, huwag itong itatapon kahit saan. Hindi masarap ito. Pumunta ka at gumawa ka ulit ng bago para sa akin. Liang-liang, kumain ka ng maayos. Hindi ka naman nanay ko, bakit mo ako pinakikialaman? Ikaw itong masamang babae. Ano bang sinabi mo? Nakalimutan mo na ba kung paano ka tinuruan ng mommy mo? Bawal kang maging walang galang ganyan. Ikaw itong masama, napakasama. Liang-liang, binibining anak. Ginang, Ang sama talaga ng ugali sa ating pamilya Xiao. Paano tayo magkakaroon ng batang ganito, kawalang galang? Matagal na kitang sinabihan, dapat pumili ka ng mabuting asawa. Anak ng ano, ganon din ang ituturo sa anak. Malapit na ang auction sa mga susunod na araw. Ayokong ang ating pamilya Xiao mahiya sa harap ng napakaraming tao. Ginang Xiao. Ilalayo ko na muna si Liang-liang dito. Tuturuan ko siya ng tamang asal ng maayos. Lola, huwag ka nang magalit. Sig-sig, hindi na magagalit ang lola. Si Xiao Bao lang talaga ang pinakamabait natin. Ang cute na bata talaga. Wala namang ibang bagay. Isama mo na lang muna si Liang-liang at umuwi ka na. Siege. Sigurado ka bang anak siya ng pamilya Xiao? Talagang hindi naman kamukha. Nay, pinabilis ko na ang NA test. Malapit na sigurong lumabas ang resulta. Ang galing ni Daday, talagang matalino. Oy, dumating na si Secretary Su. Miss Su, ang ganda ng singsing mo. Hindi mo pa natatapos ang sinasabi mo kanina. nga, napakabait sa'yo ni Boss Chiao. Ganito kalaki ang binigay niyang singsing. Talagang malalim ang pinagsamahan ninyo. Tungkol sa singsing na ito, sinabi ko nang huwag masyadong garbo. Pero hindi nakinig si Cheng Yan. Talagang binili niya para sa akin. Siyempre naman, Zina Boss Xiao at Miss Su. Magkakilala na noong 5 pang taon sa Haoyu. 5 pang taon sa Haoyu. Ikaw at si Xiao Cheng yan. Magkakilala noong 5 pang taon sa Haoyu. Siempre. Kami ni Boss Xiao. Nagkasama na 5 pang taon ang nakalipas. Mas maga pa kaysa sa nangyari sa iyo at sa pulubi. Kaya si Xiao Cheng yan. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Suxi, saka nangyari sa akin. Ang nangyari nung gabing iyon, bibigyan kita ng paliwanag. Maniwala ka sa akin, okay? Sumuyan, parehong modus. 2 beses ka pang nadadaya, talagang tanga ka. Cheng Yan, magsisimula na ang auction. Tara na. Sira na maghahagit sa'yo at kay Liang-liang. Papunta sa auction. Hala. Sumuyan. Ikaw at ang munting mahal mo, hindi kayo mabubuhay hanggang bukas. Bakit umiyak? Sino ang nanakit sa'yo? Boss Xiao, sa tingin ko personal na bagay ko ito. Hindi ko kailangang iulat sa inyo dahil tayo ay superior at subordino lang. Dahil may fiance ka na. Sa tingin ko huwag na tayong mag-ugnayan pa sa hinaharap. Ito ba ang totoong nararamdaman mo? CJ, Mu Yan. Chen Junhao, bakit ka rin nandito? Ang tagal natin hindi nakita. Ganyan na kalaki ang anak mo. Nawala ka pagkatapos ng kolehiyo. Saan ka pumunta? Xiao Bao, tawagin mo ng tito. Hello po, Tito. Ang cute ni Xiao Bao. Ito ang asawa ni Secretary Su, ang tatay ni Xiao Bao, di ba? sumuyan, ihiwalay mo ang iyong sarili sa akin. Ay para ba sa lalaking ito? Hindi pa siya kasal. Nasaan ang kanyang ama? Patay na. Bukas pa naman ang tadhana ng Dadia. Kailan siya namatay? Huwag kang magbiro. Nagsimula na ang auction. Halika na tayo. Mga mahal na bisita, maligayang pagdating sa auction na ito. Ako ang auctioneer para sa auction na ito. May 10 koleksyon ang auction na ito. Ngayon, ihanda ninyo ang inyong mga sarili para sa
Unang koleksyon ng auction na ito. Natural na bong birding jade bead chain. Panimulang presyo 5 milyon. 555 milyon. Siguradong binili ito para ibigay kay Secretary Su, diba? Mukhang maganda naman ang relasyon nilang dalawa. 10 milyon. Hindi talaga nakapagtataka ang presidente ng Xiao Group. Isang tawag agad 10 milyon. Nga, hindi ko rin nakita kahit sino na tumataas ng presyo. Dagdag agad ng 5 milyon na. Nababaliw na ba ang daddy? Hindi naman talaga nagkakahalaga ng 10 milyon itong jede na ito. Binili ito ng Boss Xiao ng malaking halaga. Siguradong para ibigay ito kay Miss Su, diba? Ang relasyon ni Boss Xiao at Miss Su, sobrang ganda diba? 10 milyon, unang bises. 10 milyon, ikalawang bises. 10 milyon, ikatlong bises. Binabati namin si Boss Xiao. Nakuha ang unang koleksyon ng auction na ito. Mabuti. Ngayon, ihanda ninyo ang inyong mga sarili para sa huling koleksyon. Ng auction na ito, naghisa sa buong mundo. King Qianlong Pastel Hollow Revolving Vase, panimulang presyo 1 bilyon. 1 bilyon. Tunin gang nak isa. Tingnan Montag yung bata. Ay, Liang. Gusto ko ito. Dalhin mo ito para sa akin. Bata, bumaba ka nga dito. Hindi ito lugar na dapat mong paglagyan. Kaninong bata ito? Tumakbo lang papunta sa entablado. Ang walang asal talaga. Ito ang anak ni Boss Xiao. Pag-ingat ka na sasabihin. Sige Liang, ipinapangga ko ni Momizayo. Bumaba ka muna, okay ba? Signing galing. Hindi naman nasa saya. Nawala na ang 1 bilyon. 0.1 bilyon ay nahulog lamang ng orphans. Basag na. Ako ang tagapagmana ng Xiao. Ano ba ang halaga ng perang ito? Babayaran ito ng daddy ko. Boss Xiao, dahil sadyang sinira ito, kailangan ninyong magbayad ng 10 bises ang halaga. Sa auction namin, 10 bises. 1 bilyon yon. 1 bilyon lang. Ang daddy ko eh. Ang presidente ng Xiao Group, ano ba ang halaga ng perang ito? Cheng Yan. Hindi sinasadya ni Liang iyon. Tutulungan mo siyang magbayad, di ba? Cheng Yan, ano ang ibig mong sabihin? Pinagawa ko na kay Heranang. Paternity test namin ni Liang. Kung anak ko si Liang, babayaran ko ang halagang ito. Kung hindi, Ano? Nagpa-paternity test kayo ni Liang? Paano na? 1 bilyon. Kahit ilabasa. Lahat ng pera ng Su family, hindi pa rin abot sa 1 bilyon. Dahil ikaw ang tagapag-alaga ni Xiao Liang. Kung ano yan ang ito, ikaw ang dapat magbayad nito. Magbabayad ba kayo gamit ang card o check? Cheng Yan. Siyempre anak mo si Liang. Tulungan mo muna akong magbayad. Pwede ba? Cheng Yan. Bigyan mo na siya. Gusto ko pang bumili ng ice cream. Nanonood pa kayo? Hindi ko akalain na si Suzy, na palaging mahinahon, ay nananakit pa pala ng bata. Kaysa diyan, gusto kong makita. Kung kaya niyang maglabas ng 1 bilyon. Liang. Pasensya na. Hindi sinasadya ng mommy. Nagpanik lang kasi ako. Kulang pa ang galit, dagdagan pa ni Xiao Bao. Umalis ka diyan, masamang babae ka, hinampas mo ako. Ayaw ko nang makasama ka, hahanapin ko ang mumi ko. ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, ayaw ko nang makipaglaro sa inyo, hahanapin ko ang mumi ko. Liang. Cheng Yan, huwag kang makinig sa kalokohan ni Liang. Nagtatantrums lang siyang bata. Boss Xiao, narito na ang resulta ng paternity testing young master. Anak ko ba o hindi? Tingnan natin. Cheng Yan. Anak Montag talaga si Liang. Maniwala ka sa akin, okay? Tingnan mo na lang ang sarili mo. Cheng Yan, patawarin Montag na ako, okay? Ginawa ka tu lahat dahil sobra kitang mahal. Ayokong Ivan ka, kaya kita nilin lang. MS. Su, magpakabait ka po. Ipapahayag ko sa publiko ang pagpapawalang bisa ng kasunduang pagpapakasal natin. Lahat ng pakikipagtulungan ng Xiao at Su ay kanselahin din. MS Su, nitong nakaraang panahon, ang mga pakinabang na nakuha mo dahil kay Boss Xiao ay umabot sa 100 milyon. Kung di mo mabayaran sa buwang ito, isasampa namin sa iyo ang kasong panloloko. Pagdating ng panahon, hapin mo ang 10 taong pagkabilanggo. MS Suzy, gusto mo ba credit card o check? Dahil sa iyo, lahat ng ito ay dahil sa iyo.
Chengyan. Chengyan. MS, Su. Kung hindi ka makakabayad ng 1 bilyon ngayong araw, baka hindi ka makaalis dito. Wala akong dala pera, hintayin mo. Uwi lang ako para kunin ang card ko tapos babayaran kita. Ate, pakyos up, wala akong pera. Tulong Montag naman ako, okay? Ngayon mo lang naalala na ate mo ako. Nung binigyan mo ako ng gamot, bakit hindi mo naisip? Ang malalim na pagkakapatiran natin. Ako. Ang may kasalanan dapat magdusa. Ate. Tita, pwede kitang tulungan manghiram ng pera. Ikaf? Talaga bang mabait ka? Tita, maniwala ka sa akin. Hindi magsisinungaling sa si Aubao. Basta mabayaran mo lang sa huli. Tita, pwedeng makahiram ng cellphone para kahit si Aubao? MS Su, kung sadyang hindi ka magbabayad ng kompensasyon, karapatan naming magsumbong sa pulis. Sige tita, tandaan mong magbayad ha. Papatayin kita. Muyan, mag isa ka lang? Ihatid kita. Wag na, magtataksi na lang ako mamaya pa uwi, okay na. Sige. Mommy. Uwi na muna si Tito Xiaobao, kita tayo ulit. Palam, Tito. Boss Xiao, SI Secretary Su. Ihahatid ba natin siya? Dahil nakahanap na siya ng kanyang tahanan. Huwag na nating gambalain siya. Hala, ingat. Salamat. Aalis na kami. Ingat sa biyahe. Bye. Hoy, Ikaw BASI Miss Su? Gising na ang tatay mo. tay, gising ka na rin sa wakas. Bakit ka umiyak? Hindi pa naman ako patay. Ayos naman ako. Lolo, ako si Xiaobao. Anak KKONI mommy. Mabait si Xiaobao. May usap kami ni Mommy Montag. Lumabas ka muna, okay? Muyan, ano, to? 5 taon na ang nakalipas, nilason ako ni Suksi. Nabuntis ako sa aksidenteng iyon kaya nandito si Xiaobao. Masamang tao sila. Sila ang may kinalaman sa aksidente ko. Muyan, paglabas ko rito. Ipaghihiganti ko tayong dalawa. Esan, Muyan, hindi kaya buntis ka? Hoy, Laoli. Siege. Boss Xiao. Lumabas na ang resulta. NG-DNA-test ninyo ni Xiaobao. Sino nag-utos sa'yo? Naisip ko lang, gagawin din naman. Kaya ginawa ko na. Pero yung kay Xiaobao, pinalitan nila, di ba? Hindi na mahalaga. Kahit anak ng iba si Xiaobao. Wala akong pakialam. Itapon mo na. Bakit itatapon? Nandiyan na. Boss Xiao. Anak Montag talaga. Tingnan Montag. Tingnan mo lang, hindi ka mamamatay. Boss Xiao, hindi ba yan SI Xiaobao? Kung ganun, dapat nandito rin si Sek Su. Boss Xiao, hindi mo hahanapin si As, Su at si Xiaobao? Hayaan mo na. May mahal na siya sa puso. E ano naman, Boss Xiao? Ganyan ka naman, matapang na boss. Dapat mang-agaw ka na. Anong pagiging magalang pa? Zugot. Bawiin mo ang anak at asawa mo. Hinahanap ka ni Daddy at Mommy. Ano ang sinabi mo? Hinahanap ako ni Sumuyan. Miss na miss ka nila Daddy at Mommy. MS Su, based sa resulta ng test. Posibleng buntis kayo, pero maaga pa kasi. Pwedeng mali ang resulta. Ako.
Boss Xiao. Kung wala ako, hindi magiging maayos ang pamilyang ito. Boss Xiao. Oy, Muyan, magpapasko na mamayang hapon. Mag-empake ka na. Bakit nakatayo ka lang diyan? CJ. Teka, sandali muna kayong lahat, malapit na ang bagong taon. Nagbigay ng bonus ang boss, pasalamatan ninyong mabuti ang boss. Meron lahat. Secretary Su, ito ang sa iyo. Salamat. Xiao Bao. Yan. Papayag ka bang pakasalan ako? Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Mommy, pakasalan mo na siya. May isa pa akong magandang balita para sa iyo. Buntis ako. Buntis ka. Ang ganda, magiging ama na naman ako. Ay, nitong mga nakaraang araw, talagang napagod si Xiao Bao. Ay, talagang napakahirap, Manager He. Nasaan ang bonus ko? Ay, muntik ko na makalimutan sa iyo. Salamat. Manager He. Ang aking blue and white porcelain, ito ay nagastusan ko ng malaki. Pinabili ka OPA. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Ang iyong anak na babae, may utang sa akin na 1.5 bilyon kasama ang interes. Ang paglipat ng iyong mga gamit, kahabagan na iyon. Tsitsi, tingnan mo ang ginawa mo. Nawala ang posisyon bilang MRS Chow, at nadagdagan pa ng 1.5 bilyon. Akala mo takbi gusto ka bakit ka nakangay? Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ang mga ito? Ako ang nag-utos. Papa. Honey, gising ka na. Kung hindi pa ako nagising, baka nasira mo na ang pamilya Su. Honey, hindi ko sinasadya. Tulungan mo naman ako ulit. Ang sarili mong kasalanan ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Papa, honey, ako. Sa pulis ka magsabi. Kumain na ng dumpling. Halika, kumain ng dumpling. Sa bagong taon, dapat kumain ng dumpling. Yan, tikman mo. Alaynan. Ano ba ito? Ma, buntis yan. Ban. Buntis. At babae pa itong kapatid. Ang sarap 'di ba? Tingnan mo, yung ibang pamilya kapag Pasko o bagong taon, kapag kumakain ng siomai, nakakakuha ng barya. Tayo naman dito sa bahay, kapag kumakain ng siomai sa bagong taon, nakakuha ako ng apo na babae. Ang sarap talaga. Ayos lang.